Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 46. Nag-isip sandali si Harvey York at sinabi, babalik ako mamaya. May problema ba? Na-curious si Mandy Zimmer. Ang kanyang asawa ang live-in son-in-law ay hindi pa lumalabas sa nagdaang 3 taon. Ano kayang lakad ang meron siya? Nag-isip sandali si Harvey at sinabi, nagtatrabaho ako. Ano pang gagawin ko bukod doon? Anong klaseng trabaho? Medyo gamaan ang loob ni Mandy. Ang walang kwentang asawang ito, sa wakas ay handang umasenso pagkatapos ng 3 taon. Nagkibit-balikat si Harvey at sinabi, nagtatrabaho ako bilang assistant ng kaklase kong nagpahiram sa akin ng pera. Bumalik siya kamakailan sa Nimhi. Nagpunta ako para tulungan siyang bumili ng kotse ngayon lang. Biglang napagtanto ni Mandy at nagtatakang nagtanong, ano ang ginagawa niya? Kung nagtatrabaho siya sa construction industry, baka pwede siyang makipag-collaborate sa ating pamilya. Medyo nag-aalala si Mandy habang sinasabi ito. Natatakot siyang sabihin ni Harvey na ang kanyang kamag-aral ay nagtatrabaho sa construction industry. Kung sa bagay, alam ni Mandy na wala siyang anumang impluwensya sa pamilya Zimmer, maski si Harvey. Maliit lang na investment company iyon, at hindi pa kayang makipagkumpetensya. Casual na sinabi ni Harvey. Bagaman nais niya sanang sabihin ang totoo, naramdaman niyang hindi pa ito ang tamang oras matapos itong pag-isipang mabuti. Napansin niyang unti-unting nagbago ang pagtingin ni Mandy sa kanya sa nagdaang 3 taon. Nagkaroon pa siya ng konting pagtingin sa kanya. Kung maari, umaasa si Harvey na magustuhan ni Mandy ang kasalukuyang siya. Ayaw niyang mag-iba ang pagtrato ni Mandy sa kanya dahil lang bigla siyang yumaman ulit. Tumigil na si Mandy sa pagtatanong matapos niyang mapansing nag-aatubili si Harvey na magsalita pa. Nag-isip siya sandali at sinabi, dahil nagtatrabaho ka na ngayon, sasabihan ko si mama mamaya na hindi mo na kailangang gawin ang mga gawaing bahay. Baka pwedeng kumuha na lang tayo ng kasambahay. Okay, ikaw ang bahala. Yumuko si Harvey. Saglit na nag-isip si Mandy. Bigla siyang tumitig kay Harvey at sinabing, Harvey, may itatanong ako sayo. Nung araw na pumayag kang maging hostage kapalit ako kahit ganoon ka trinato ng pamilya Zimmer, galit ka ba sa amin? Oo naman, sabi ni Harvey. Sinong hindi magagalit sa lahi ng pamilya mo? Halos lahat sila ay mukhang pera. Sorry pero yon ang totoo para sa pamilya mo, pero ikaw para sa akin iba ka hindi ka katulad nila, kaya hanggang ngayon pinaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo Mandy. Nagpatuloy siya matapos makita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Mandy, ngunit hindi talaga ako kailanman nagalit sa iyo my dearest Mandy sa kakamandat at ngumiti si Harvey ng may pagmamahal. Bakit? Napatanong bigla si Mandy. Dahil asawa kita at mahal na mahal kita, patuloy nang umiti si Harvey kay Mandy. Hindi ba iyon ang nararapat kong gawin? Nag-blush si Mandy nang marinig ang kanyang mga salita. Hindi niya alam kung mahihiya siya. Tila naging awkward sila sa isa't isa. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Mandy para basagian ang katahimikan. Sinagot ni Mandy ang telepono na medyo awkward. Sinabi niya pagkatapos, Harvey, kailangan kong bumalik sa kumpanya para asikasuhin ang isang bagay. Gusto mong ihatid na kita? Hindi na, malapit lang dito ang pinagtatrabahuhan ko. Umiti si Harvey. Sige, ingat ka. Basta umuwi ka mamaya at sa bahay maghapunan. Nag-blush si Mandy na naman at nag-drive paalis pagkatapos sabihin ito. Hindi niya akalaing sasabihan niya si Harvey na umuwi para maghapunan isang araw. Napangiti si Harvey habang nakatingin sa papaalis na pulang Porsche. Sa hinaharap ay baka maging tunay na niyang asawa si Mandy. Samantala sa Automotive City, natatakot si Angel Queen na ibaling ni Kevin Queen sa kanya ang galit nito, kaya't gumawa siya ng palusot at umalis agad. Bagaman at medyo galit si Kevin, naalala niyang meron pa siyang dapat gawin. Kaya, hindi muna niya pinansin si Angel. Sa halip, tinipon niya ang mga senior executive sa kumpanya upang pumila sa labas ng exhibition hall at hintayin ang pagdating ng CEO ng York Enterprise.
Maraming tao ang nagsimulang makaramdam ng sakit sa kanilang mga paa matapos maghintay ng mahigit 10 minuto. Gayunpaman, hindi pa rin nila nakikita ang CEO. Bakit hindi pa siya dumarating? Nagkaroon ng ilang issue si Kevin. Ang investment mula sa York Enterprise ay masyadong mahalaga para sa kanyang Automotive City. Kung walang ganoong kapital para sa turnover of funds, ang kanyang Automotive City ay mabilis na malulugi. Hinaba niya pa ang kanyang pasensya at mabilis na tinawagan si Yvonne. "Hello, si Miss Xavier ba ito?" Oo. Ako si Mr. Quinn, ang CEO ng Automotive City. Kaninang umaga, sinabi mo sa akin na ang iyong CEO ay nais bisitahin ang aming kumpanya at bigyan kami ng ilang patnubay sa aming trabaho. Magalang na sinabi ni Kevin. Tumango pa rin siya at nakayuko bagaman sa telepono lamang siya nakikipag-usap. Sa York Enterprise, walang pakialam na sinabi ni Miss Xavier, "Oo, halos 1 oras na mula nang pumunta ang CEO dyan." "Ano? Nandito na siya. Ngunit bakit wala akong nakita?" Natulala si Kevin. "Miss Xavier, hindi ko alam kung ano ang hitsura ng CEO mo at kung anong kotse ang minamaneho niya. Pwede mo bang ibigay ang plate number ng kanyang sasakyan?" Nag-isip sandali si Yvonne at sinabi, "Ang aming bagong CEO ay mahiyaing tao. Anyway, matangkad siya at payat. Bata pa ang hitsura niya. Kung may makita kang nakasakay sa isang sira-sirang electric bike, siya iyon." Kabanata 47, Electric Bike. Nagsalita si Kevin nang walang kamalay-malay. Kumibat ang gilid ng kanyang mga mata, at tila bumigat ang kanyang dibdib. "Oo, electric bike, gusto ko sana siyang ihatid dyan kaso tumanggi siya." Sinabi ni Yvonne, "Kapag nagkita kayo ni Mr. York, tandaan mong magbigay ng respeto. Marami akong sinabing maganda tungkol sa iyo sa pagkakataong ito. Siya lang ang may kapangyarihang magdesisyon tungkol sa pag-invest sa Automotive City. Kung babastusin mo siya, hindi na kita matutulungan pa." At ibinaba na ni Yvonne ang telepono pagkatapos itong sabihin. Abala pa rin siya sa pag-aayos ng mga dokumento, pagkatapos ay may bipang sound na nagmula sa cellphone. Gayunpaman, tila may ingay na narinig si Kevin sa kanyang ulo. "Mr. York, low-key, electric bike." Ay, hindi kaya siya yon. Takot na takot si Kevin na halos maihi siya sa pantalon niya nang sumagi sa isip niya ito. Sa sumunod na sandali, mabilis siyang tumakbo at hinila ang Little Chief na kumausap kay Harvey kanina. Sinabi niya, "Umalis ka at dalhin si Mr. York dito sa kahit anong paraan." Naguluhan ang Little Chief, "Mr. Quinn, tinutukoy niyo ba yung lalaking umaasa sa isang babae para mabuhay? Anong pinagsasabi mo? Wala ka nang pakialam. Huwag ka nang puro wento dyan, bilisan mo, at dalhin mo siya rito." Tinitigan siya ni Kevin at pinagalitan, "Walang kwenta, bilisan mo at dalhin mo siya rito, kung hindi mo magawa ito, tatanggalin kita. Kalimutan ninyo ang nakita nyo ngayon lang, walang pwedeng magsalita tungkol rito, o sisisantihin ko kayo maliwanag." Mukhang balisa si Kevin matapos itong sabihin, kung si Harvey ang CEO ng York Enterprise, ang pagtrato niya sa kanya ngayon lang ay hindi maganda, at ang paghahabol niya sa kanyang asawa. Pumatak ang mga malalamig na pawis sa kanyang likuran nang naisip niya ito, anong meron sa mga mayayamang tao? Bakit hindi nila ipakita ng maayos ang kanilang yaman? Bakit mo sinusubukang maging mahinhin? Sa sandaling ito, si Kevin ay puno ng pagsisisi sa puntong malapit na niyang martilyuhin ang kanyang sarili hanggang sa mamatay siya. Samantala ang Little Chief ay hindi naglakas loob na magsalita pa. Bagamat naiinis siya, mabilis pa rin siyang tumakbo palabas ng exhibit hall. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan ng Little Chief si Harvey na nagcha-charge ng electric bike. "Sir, iniimbitahan ka ni Mr. Quinn na bumalik." Bumantong hininga ang Little Chief at sinabi sa isang komplikadong tono matapos mapanood ang eksenang ito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang gusto ni Mr. Quinn na pabalikin ang live-in son-in-law na ito. Walang pakialam na sinabi ni Harvey habang hindi nakatingin sa Little Chief, "Sa palagay mo ba ang Automotive City ay isang city hall? Sasabihan akong manatili at umalis kung kailan niyo gusto. Hindi ako babalik." Halos umiyak ang Little Chief matapos makinig sa mga salita ni Harvey. Hinawakan niya ang kamay nito at mabilis na sinabi, "Sir, pakiusap,
humihingi ako ng paumanhin para sa aking bastos na trata sa'yo ngayon lang. Ngunit kung hindi ka babalik, mawawalan ako ng trabaho. Ikaw, kung hindi kita kasamang bumalik, mamamatay ako rito. Namutla ang Little Chief habang sinasabi ang mga salitang iyon. Palagi niyang minamaliit ang mga mahihirap na tao, gayunpaman, hindi niya akalaing kakailanganin niyang magmakaawa sa isang mahirap na tao sa isang mababang boses at binyantaan pa siya ng kanyang kamatayan. Ilang beses na tumingin si Harvey sa kanya mula ulo hanggang paa, wala siyang magagawa nang makita siyang magpapakamatay kung tatanggi siyang bumalik. Sinabi niya pagkatapos, sige, sasama akong bumalik pero hindi pa fully charged ang electric bike ko, halika at tulungan akong itulak ito. Okay. Walang pakialam ang Little Chief kung gaano nakakahiyang itulak ang electric bike basta't handang bumalik lang si Harvey. Ilang minuto ang lumipas sa Automotive City, magalang na inimbitahan ng Little Chief si Harvey sa opisina ng General Manager. Mr. York, biglang napatalon si Kevin mula sa office desk at lumakad na may ngiti sa mukha matapos niyang makita si Harvey. Casual na naupo si Harvey sa sofa, at mabilis na tiningnan ang taong ito. Malamig niyang sinabi, sabi nila, ang mga babae ay may dalawang mukha, pero hindi ko inaasahang ang isang taong walang kahihiyan na mabilis magbago ng kanyang ugali, so, ano ngayon? Inimbitahan mo ba ako para yumuko sa akin? Bahagyang nagdilim ang mukha ni Kevin, gayunpaman, hindi siya sigurado tungkol sa pagkakakilanlan ni Harvey sa ngayon, kung kaya, pinigilan na lamang niya ang kanyang galit at maingat na sinabi, ikaw. Mr. York, ikaw ba ang bagong CEO ng York Enterprise? Hindi agad sumagot si Harvey, sa halip ay ngumiti siya at sinabi, bakit? Kung hindi ako ang CEO, balak mo ba kong itaboy ulit? Hindi ako maglalakas loob. Kahit hindi ikaw yon, bisita ka pa rin. Umiti si Kevin, hindi ko alam kung papaano ako magsasalita Mr. York. Walang pakialam si Harvey sa kanya. Pagkatapos ay nag-dial siya ng isang numero sa harap ni Kevin. CEO, isang magalang na tinig ng babae ang narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Boses iyon ni Yvonne. Nararamdaman ni Kevin ang isang crack sa kanyang puso at nahilo siya, pagkatapos ay kaagad siyang lumuhad sa sahig. Kabanata 48. Yvonne, pakipasa ang mensahe, terminate ang proyekto ng Automotive City na tinalakay kaninang umaga. Sinabi ni Harvey York at hindi man lang siya tumingin kay Kevin Quinn. Opo, si Yvonne Xavier ay simpleng tumugon, matapos ilagay ang old model na cellphone sa mesa. Tiningnan ni Harvey si Kevin na halos nakaluhod na sa sahig sa sandaling ito, at nakangiting sinabi, Mr. Quinn, bakit ka nakayuko sa akin? Isa akong walang kwentang basura, hindi ko kayang tingnan ito. Hindi naglakas loob si Kevin na tumayo, mahina siyang tumawa. Mr. York, anong sinasabi mo? Kung makikiusap akong bumalik ka, luluhod ako at tatawagan kang ama. Huwag na, hindi ako ganon kamalas na magkaroon ng isang anak na tulad mo. Kinaway ni Harvey ang kamay niya. Oo, hindi ako karapat-dapat, napaka-ignorante ko noon, pero alam ko nang si Mr. York ay isang mapagbigay na tao, maawa ka sa akin. Nanigas ang mukha ni Kevin, walang pakialam si Harvey, siya ay nagbabasa ng magazine sa desk. Napangisi si Kevin nang makita ang ugali ni Harvey, ilang beses siyang gumapang sa sumunod na sandali. Sinabi niya nang may malalim na boses, patawarin mo ako, Mr. York. Si Kevin lang ang nakakaalam kung gaano kalala ang book value ng Automotive City, kung walang malakas na external aid na papasok bilang capital, mahihirapan siyang panatilihin ang capital chain. Kung iyon ang kaso, magsasara ang kumpanya, wala na sana siyang maiiwan. Bukod dito, narinig rin niya ngayon lang, si Mr. York na nasa harap niya ay kinonsiderang mag-invest sa Automotive City, gayunpaman, nabigo siya dahil sa kanyang naging maling asal. Nang maisip niya ito, hindi na siya naglakas loob na magkaroon ng anumang pagkamuhi kay Harvey, ngunit nakaramdam siya ng pagsisisi at pangamba. Sa wakas ay inilapag ni Harvey ang magazine na hawak niya at ngumiti matapos makita ang mga eksenang ito. Mr. Quinn, hindi ko talaga kayang makita kang yumuko ng ganyan, dapat ay tumayo ka, kung hindi, ano na lang ang iisipin ng mga empleyado mo kung makita nila ang iyong ginagawa. Opo, tumayo si Kevin nang may paggalang at lumipat sa tabi ni Harvey, tila kumikilos na parang isang batang musmos at handang maging isang alagad. Hoy, pinsan ako lang. Bunguntong hininga si Kevin.
Sa sandaling ito, nakita niya si Angel Queen na binuksan ang pinto at naglalakad. Umalis na siya ngunit biglang naalala na meron pa pala siyang sasabihin, kaya bumalik siya. Sa pagpasok niya, nakita niya ang walang kwentang live-in son-in-law si Harvey na nakaupo sa sofa na parang isang boss, habang ang pinsan niya si Kevin ay nakatayo sa gilid na kinakabahan na parang isang batang pinagalitan ng ama. Naging awkward sa lugar na iyon sa sandaling ito. Hindi maipaliwanag ang hiyang nararamdaman ni Kevin, hindi siya makapaghintay na tumalon mula sa ikalawang palapag sa sandaling ito. Si Harvey naman, wala siyang pakialam, hindi man lang siya tumingin kay Angel. Magaling, Harvey, bumalik ka at binyantaan ng blackmail ang pinsan ko, o dumating ka para makipag-ayos sa pinsan ko. Willing ka lang bang maghiwalay kung may kasamang pera? Pinigilan na siya ni Kevin na magsalita pa. Lumabas ka muna, at huwag kang magsalita ng kung anumang kalokohan sa harap ni Harvey. Tinulak ni Kevin si Angel palabas ng pintuan ng opisina habang siya ay nagsasalita pa rin, gayunpaman, mabilis siyang lumingon at sinabi, sandali lang ito, ako nang bahala. Sinenyasan siya ni Harvey na isara ang pinto at pagkatapos ay kalmadong sinabi, nakita mo na sana ito, ako ay isang low-key na tao, kahit ang asawa ko ay walang masyadong alam tungkol sa akin, ayokong malaman ng ilang hindi importanteng tao ang tungkol sa aking pagkakakilanlan, kaya, alam mo na kung paano ipaliwanag sa kanya, pati na rin sa mga empleyado mo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin Mr. Quinn? Naiintindihan ko lahat-lahat ng gusto mong mangyari Mr. York. Huwag kang mag-alala Mr. York. Si Kevin ay hindi tanga, naintindihan niya kaagad ang ibig sabihin ni Harvey, at patuloy na yumuko. Huminga ng malalim si Kevin at muling tumayong nakatindig pagkalabas ng opisina. Tinitigan niya si Angel at sinabi, hindi mo ba alam na kailangan mong kumatok muna bago ka pumasok ng opisina ko? Okay, tatandaan ko ito sa susunod. Napatingin si Angel kay Harvey na nasa opisina habang lumilipad ang isip, pinsan, anong problema? Humingi ka ba ng tawad sa kanya ngayon lang? O nakiusap ka sa kanya? Sinasabi ko na sayo, hindi kailangan yon, basura lang siya, hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Mabilis na pantas si Kevin, sinabi niya pagkatapos, nasira lang ang kanyang electric bike, akala niya ay kasalanan ito ng isa sa mga empleyado ko, kaya, bumalik siya para makipag-areglo. Niyaya ko siya sa opisina para hindi na siya gumawa ng malaking gulo sa labas at masira ang imahe ng negosyo. Ay, kaya pala, napagtanto na ni Angel kung ano ang nangyari, pagkatapos ay sinabi niya, pinsan, palaging sinusubukang magkunwari ng mga basurang tulad niya, saan man siya pumunta, hindi ka dapat maging mabait sa kanya, kumuha ka na lang ng pwedeng bumugbog at tumaboy sa kanya. Gusto mo bang tawagan ko ang mga pulis para sayo? Kabanata 49, hindi na, sabi ni Kevin, baka isipin pang may masamang nangyayari dito kung tatawagan mo ang mga lispo. Baka maapektuhan ang negosyo kung hindi natin maipaliwanag ng maayos. Ako na ang bahala sa kanya, bigyan ko na lang siya ng pera para paalisin siya. Ayoko nang magsayang pa ng oras sa taong tulad niya. Tuldok. Naramdaman ni Kevin na nababasa na ng malamig na pawis ang kanyang shirt habang nagsasalita siya. Kasalanan mo lahat ito. Bilang best friend ni Mandy, hindi mo alam ang tungkol sa pagkatao ng kanyang asawa at pinilit mo pa akong ligawan siya. Sabik na sabik ka na bang mamatay ako? Pinsan, bakit ka pinagpapawisan? Naiinitan ka ba? Hindi alintana ni Angel ang lahat at nagtatakang nagtanong. Medyo, mainit nga ang panahon, mainit talaga sorry, awkward na sagot ni Kevin. Ay ayos lang pala kung ganun, oo nga pala, hindi mo siya kailangang bigyan ng malaki. Pwede na ang $50. Sigurado ka na kay Ate Mandy. Siyempre, andito ako, tutulungan kita para makuha mo siya. Gumawa si Angel ng cheering gesture at pagkatapos ay nagpaalam ng may ngiti. Ayaw na niyang pumasok pa sa opisina, pakiramdam niya magkakasakit siya kapag tumingin pa siya kay Harvey. Sa sandaling ito, hindi niya namalayan ang masamang ekspresyon ng pinsan niya, halos gusto na siyang sakalin ni Kevin hanggang sa mamatay. Bumalik lang si Kevin sa opisina pagkaalis ni Angel, pagkatapos ay yumuko siya at maingat na sinabi, Mr. York, inasikaso ko na ang bagay na ito, makakatiyak kayo, hindi siya nagduda sa iyong pagkakakilanlan. Oh, talaga lang ha, salamat kung ganoon. Tumayo si Harvey. Mauna na pala ako, kailangan ko pang bumili ng sarili kong kotse sa ibang lugar.
Huwag na Mr. York, ito meron dito, kung gusto mo di mo na kailangang bumili pa ng ibang sasakyan. Di ba pinag-interesan mo ang Porsche Panamera kanina? Sigurado akong bagay sa'yo ang kotseng iyon. Nagkibit balikat si Harvey at sinabi, magandang kotse nga iyon. Ngunit ayaw naman ng may-ari ng lugar na ito para sa isang tulad ko. At higit sa lahat ayaw rin niyang makipagtulungan sa akin, hindi ba Mr. Queen? No, ano ka ba Ginoong York, ano ba ang sinasabi mo ha? Ikaw pa, syempre kung gusto mo yun ipapaasikaso ko na ang mga papeles yun at kung hindi mo mamasamain, libre ko nang ibibigay sa iyo yun. Para lang maipakita ko sa iyo ang taos puso kong paghingi ng tawad Mr. York. Pwede ka nang pumili ng kahit anong kulay na gusto mo sa aming shop. At walang halong biro o pagyayabang, patawarin mo lang ako sa mga maling asal ko kanina, malugod kong ibibigay ito sa iyo ng libre. Wala kang ni sentimong babayaran dito Ginoong Harvey York, pagsusumamo ni Kevin. Oh, nagbibiro ka ba o seryoso ka? Kung totoo yan pipili na ako ng isa. Paanong hindi alam ni Harvey? Nagpapanggap lang itong si Kevin na mabait at magalang. Wala siyang balak na ibigay ang kotse sa kanya, sa sandaling ito, ngumiti siya at sinabi iyon. Sinubukan ni Kevin na aliwin siya at sinabi, kasama ang Porsche na iyon. Kung ikaw ay interesado rito, may pwede akong utusan para asikasuhin na ito kaagad para sa iyo, okay na ba yon? Tumango si Harvey at sinabi, okay, then gusto kong kunin ang Porsche, ayos lang ba? Bayaran mo ang vessel tax para sa akin, mamaya ko kukunin ang kotse. Sige Mr. York, kung iyon ang gusto mo, ako na ang bahala sa lahat. Pero sa kabila ng lahat, napansin ni Harvey na napakagatlabi si Kevin at medyo nalungkot ito dahil di biro ang halaga ng Porsche na ito. Bakit pinagsisisihan mo ba ito? Sabi ni Harvey at ngumiti habang nakatingin sa masagwang hitsura ni Kevin. Nagulat si Kevin, dali-dali niyang sinabi, hindi, iniisip ko lang na bagay sa'yo ang kotseng ito, tumutugma ito sa iyong ugali, aasikasuhin ko na ito kaagad para makuha mo na ito Mr. York. Nakita ng Little Chief ang general manager na pinamigay ang Porsche kay Harvey ng libre. Bagaman nagulat siya, hindi siya naglakas loob na magtanong pa at kaagad na inasikaso ang mga proseso. Pagkaalis ng Little Chief, pinunasan ni Kevin ang malamig na pawis at sinabing, Mr. York na sayo na ang sasakyan, yung tungkol sa investment nga pala. Umiti si Harvey at sinabi, nakalimutan mo na ba na nagpasya na ako tungkol dito kanina lang. Nagulat si Kevin, ito ang unang beses na may nakita siyang isang mayamang taong hindi niya maintindihan. Binigay na niya ang Porsche na nagkakahalagang $2 million kay Harvey ng libre. Gayunpaman, walang interes si Harvey na mag-invest sa Automotive City. Para siyang namigay ng $2 million sa wala. Nais ni Kevin na tawagin ang security guard para pumasok at bugbugin si Harvey. Subalit, hindi na siya naglakas loob na gawin ito, dahil alam niyang ang mga York ang nasa likod ng York Enterprise. Kung maglalakas loob saktan si Harvey, baka hindi na siya sikatin ng araw bukas, hindi na rin siya naglakas loob na magsalita ng kalokohan, maingat ang mga salitang binitiwan niya kay Harvey. Matapos na maayos ang mga papeles at maabot ang susi ng kotse kay Harvey, tumayo siya na parang may naalala, at sinabi, nga pala, narinig kong hinahabol mo ang asawa ko kanina lang, at masaya ka. Nagulat si Kevin, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nakalimutan niya. Sa sandaling ito, wala ba siyang mukhang maipakita, agad siyang lumuhad sa sahig. Mr. York, patawarin mo ako, promise, si Mandy at ako ay. Tuldok. Hindi, lalayo na ako kay Mandy. Wala akong ganoong intensyon. Si Lillian at Angel ang may pakana, pinilit nila kaming pagsamahin. Sandali din akong na-obsess, pakiusap, sir. Nakikiusap ako. Maawa ka. Sa sandaling iyon, nagawa na ni Kevin ang lahat maliban sa paglalakad habang nakaluhod. Ano bang biro ito? Nilalandi ang daughter-in-law ng mga York, gusto niya bang mamatay? Sigurado si Kevin sa sandaling iyon na gusto niyang sakalin si Angel hanggang sa mamatay siya. Tumango si Harvey at sinabi niya, well, wala akong pake kung sinadya mo iyon o hindi. Kung sa isang pagkakataong maulit-uli ito, alam mo na ang mangyayari. Mawawala ka sa mundong ito pero hindi ako ang gagawa nun. Siguro alam mo naman ang koneksyon ng mga pamilya York sa hinaharap. Kabanata 50. Oo. Mabilis na sumang-ayon si Kevin.
Hindi na siya naglakas loob na isipin pa ang tungkol sa investment ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinalabas niya si Harvey mula sa showroom at nakita siyang nagmamaneho papalayo sakay ng kotseng Porsche Panamera. Doon lang namaalaya ni Kevin na basang-basa ang buong katawan niya sa pawis. Mr. Quinn, hindi ko maintindihan kung bakit ka. Mukhang tuliro ang Little Chief. Sampal. Sinampal siya ni Kevin. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo? Kapag may anuman akong ibang bagay na ginawa, ito ang tandaan mo. Kung sino man ang magpakalat o magsasalita tungkol sa nangyari ngayon, papatayin ko siya. Pagkaalis sa Automotive City, napansin ni Harvey ang oras na medyo late na. Kung kaya, hindi na siya bumalik pa. Sa halip, pumunta siya sa mall para mamili pagkatapos mag-send ng mensahe kay Mandy, at inihanda ang binili niya pauwi ng bahay. Sa kabilang banda, medyo nahihiya si Mandy nang malamang uuwi na si Harvey. Gayunpaman, mabilis niyang tinapos ang kanyang mga gawain sa kumpanya at siya ay umuwi na rin. Sa sala, hawak ni Lillian ang kanyang cellphone, ang kanyang ekspresyon ay medyo kakilakilabot. Tinawagan at pinagalitan siya ni Senior Zimmer ngayon lang, at inutusang papuntahin si Mandy at Harvey sa pamilya Zimmer ngayong gabi para magpaliwanag tungkol sa kontrata. Bagaman hindi niya alam ang nangyari, biglang sumagi sa isip ni Lillian na may ginawa na namang malubhang gulo si Harvey. Nagbago ang ekspresyon niya nang makita niyang umuwi si Mandy. Same time niyang sinabi, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Nasaan ang walang kwentang basura na iyon? Mahinang sinabi ni Mandy, Mommy, nag-text siya sa akin na uuwi na raw siya maya-maya lang. Okay. Huwag na natin siyang pag-usapan pa. Buong araw nagalit si Lillian. Tiningnan niya si Mandy. Sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari sa'yo ngayon? Sinabi ni Angel na nagkita kayo ni Kevin at agad umalis, anong nangyayari? Nag-atubili si Mandy at sinabi, Mommy, nagkita kami ni Harvey. Ano naman ngayon kung nagkita kayo? Huwag mong sabihing nahulog ka na naman sa kanya dahil sa nangyaring hostage incident. Inis na si Lillian. Sinasabi ko sa iyo Mandy, hindi magbabago ang pagtingin ko sa basurang iyon dahil lamang sa maliit na insidenteng iyon. Pag-isipan mong mabuti. Sa 3 taon na kasal ka sa kanya, naging masaya ka sa loob ng isang araw. Tingnan mo ang asawa ng iba at ang iyong asawa. Tingnan mo kung papaano bumaba ang status ng pamilya Zimmer sa nakalipas na 3 taon. Kung dahil sa malas na basurang iyon, hindi tayo magiging ganito. Anyway, makikipag-date ka bukas kay Kevin sa ayaw o gusto mo. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay tumingin siya sa cellphone niya at nagdayal ng numero habang nagsasalita. Ang pangalang nakadisplay sa screen ay si Kevin. Aunt Yates, ano po yun? Mahinang nagsalita si Kevin sa kabilang linya. Biglang pumatak ang mga malalamig na pawis sa kanya. Hindi siya maglalakas loob na sagutin ang tawag kung hindi niya iniisip ang salitang low-key na tagubili ni Harvey sa kanya. Tumingin si Lillian kay Mandy. Umiti siya sa kasinabi, Kevin, medyo hindi komportable si Mandy kaninang tanghali. Baka napabayan ka niya. Huwag mo sanang personalin yun. Ako na ang magdedesisyon para sa inyong dalawa. Bakit hindi kayo kumain sa labas bukas? Napakalambing ng kanyang tono na para bang nakikipag-usap siya sa kanyang son-in-law. Si Kevin na nasa kabilang dulo ay lalong nagpawis at basa na naman ang shirt na kanyang pinatuyo. Sinabi niya habang medyo awkward, Aunt Yates, sa palagay ko. Napakahusay ni Mandy, ngunit hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Hindi ako para sa kanya. Ha? Isa pa, sa tingin ko si Mandy at Harvey ay bagay para sa isa't isa. Hindi ko nasusubukang paghiwalayin pa silang dalawa. Mapapahamak ako. Dali-daling ibinaba ni Kevin ang telepono pagkatapos niyang magsalita, sa takot na baka may aksidente siyang masabing mali. Nagplano siyang hanaping muli si Harvey. Sino siya para akitin si Mandy? Gusto ba niyang mamatay? Ito. Naguluhan si Lillian, anong nangyayari? Hindi ba laging tinatreto ni Kevin ang kanyang anak na parang Diyosa? Bakit siya naging ganito bigla? Samantala may dagandong na nanggagaling sa labas ng villa. Sumulyap si Lillian nang hindi niya namamalayan. Nagulat siya.
Isang brand new special edition ng Porsche Panamera ang huminto sa harap ng villa. At lalo pang nagulat si Lilian, ang taong bumaba ng kotse sa sandaling ito ay si Harvey. Ang walang kwentang gagawang basurang ito, bakit siya nagkaroon ng ganyang kotse? Please like, share and subscribe for more novel stories to uploads.